What's up? Hello, what's up mga kadiskarte? So, meron lang akong i-share sa inyo mga kadiskarte. Kung nakikita nyo mga kadiskarte, meron ako dito ang Microtech Hex GR3. Meron akong switch hub. Ano siya? Ano lang to guys? Non-giga. So, dalawang switch hub. Isang RPI 3B, 3B plus. Yan. Gumagana yan mga kadiskarte ha. Kasi tinan mo yung gumagana tong Raspberry Pi natin. Punti lang kasi ilaw nito. Paano ko ba ipapakita yung gumagana yan mga kadiskarte si Raspberry Pi. Yan natin ha. Umiilaw yung nito, LAN cable. Ayan. Yan. Ayan. Nagbi-blink, di ba? So gumagana yan. Ponti lang yung kanyang mga indicator lights dito. So na-repair ko lang tong Raspberry Pi na to. So gumagana siya. So ayusin ko lang yung nahugot. Ayan. Ayan, gumagana. Ayan. Nagbi-blink yung So gumagana yung ating Raspberry Pi. So meron ako ditong TP-Link. TP-Link WR9 WR840N. So TP-Link WR840N. Ayan. Ito guys, kinonfig ko siya PPPoE. So ito sinishare ko sa inyo guys. Itong Microtech Hex ko guys, meron siyang PPPoE, which is andun sa Ether 4. Si Ether 1 ISP, si Ether 2 nakalan lang yan guys. Ether 3 LAN, Ether 5 hindi ko pa ito kinonfig si Ether 5. Ang ginawa ko dito guys, dito sa isang switch hub, pinatagos ko dito, pinagsama ko dito yung LAN saka PPPoE. LAN saka piso wifi. So nakikita nyo itong LAN cable na to ay pupunta rito sa ating TP-Link, which is naka PPPoE. So ito naman yung isang LAN cable ay papunta sa Raspberry Pi. Ayan. Ito yung iniisip kong i-deploy sa area. Mag PPPoE ako doon, at the same time sa isang connection pwede ako mag piso wifi through LAN. Kasi itong setup ko naman is naka VLAN, no. So pwede ako magdagdag dito ng antena. Ayan. Dito na naka antena ng ating piso wifi, which is VLAN. So ibig sabihin guys, mula dito sa Microtech Hex, so pinagsama ko yung LAN sa PPPoE. Mula din sa Microtech Hex, si LAN ay pumunta rito sa unang switch hub. Ayan. Si Ether 4, which is nandyan PPPoE, andun din sa switch hub nilagay ko. Ngayon, mula sa switch hub, nagsama silang dalawa. Mula sa unang switch hub, kumuha ko ng isang connection papunta dun sa pangalawang switch hub. So, ibig sabihin, ditong linya na to ay nagsama na ang PPPoE sa LAN cable. LAN. Yung LAN connection mula sa Microtech Hex. So, tapos itong pangalawang switch hub, pwede ka na maglagay dito ng PPPoE, pwede sa client, ayan, or pwede ka dito sa piso wifi. Ayan. So, para i-prove ko sa inyo guys na marami nang gumagawa nito. Ang tropa kasi nito guys, kapag nag-reset yung modem ni clients na PPPoE, unlimited sila sa internet. So, kailangan wag nilang i-reset. So, tingin ko maano naman magagawa natin ng paraan na para wag i-reset yung mga modem nila, no. Saka makikita natin yun sa ating active connection sa PPPoE. Kapag nawala yung connection nila, kaduda-duda na baka nireset nga nila yung kanilang router, no. So eto
Si Raspberry Pi, naka piece wifi yan, naka VLAN yan guys. To piece of yung ano natin. Pwede ka pa magdagdag dito ng mga antena. Ayan, antena ng, pwede ka rito magdagdag ng antena ng ano, ng piece wifi. Or dito, another PPPoE. So magkasama sila guys, no? So pwedeng PPPoE, pwedeng piece wifi o antena ng mga access point ng mga piece wifi. So pangalawang setup ko na to guys, kasi may ginawa ako, kinonfig ako yung naka VLAN 20 to, no? Naka VLAN filtering. Tapos binirage ko yung VLAN saka PPPoE. Nahirapan ako doon pero napagana ko naman. Tingin ako sa mga YouTube, nagpaturo ako sa mga expert sa Microtech Hex. Ang problema ko guys ay nagde-disconnect, nagdi-DC yung PPPoE. Once na pumasok na si ano, piece wifi, mahirap na mag-connect sa PPPoE. So ginawa ko, ano na lang ako, pinagsama ko na lang silan saka si PPPoE. Yan, para smooth. Ngayon, titingnan natin yung smooth yung pasok ng portal sa wifi. So, ito. Try natin guys, mag-ano tayo sa ano. Itong Raspberry Pi guys, ay meron siyang built-in antena, no? So, ayan, pasok tayo sa nakalagay dito, Raspberry Pi, piece wifi, ayun. Siya yan guys. So, pasok tayo. Kung magre-redirect pa tayo sa ano, connected, ayun, nagre-redirect siya. Ayan, naka-add ako guys na. Ayan. So, dito yan sa Raspberry Pi. Ngayon, dito naman sa TP-Link, which is ito naka PPPoE. Try natin mag-connect dito sa TP-Link. Dito nga tayo guys. Yan. Ayan. So, cancel muna natin. Punta tayo sa TP-Link. Ayan, naka-default pa ito guys. Hindi ko pa binago yung SSID niya. Connecting siya. So, connected siya kasi naka-connect naman, no? Punta tayo sa Google, sa YouTube, kung meron siyang net. Okay. Sa YouTube tayo. Kung may internet si TP-Link. So, yan, may internet siya. Punta tayo sa speed test. Yung PPPoE, si TP-Link guys, ay naka, ano siya, 10 Mbps lang. So, speed test tayo. May okla natin kung lalabas dito yung 10 Mbps. Okay, continue on the web. Go. Kunyari tayo. Ayan, ito tayo. Yan natin kung 10 Mbps yung ibibigay ni TP-Link. So, ayan. Hanggang 10 Mbps lang siya guys, no? So, ayan si naka TP-Link. Ayan, 10 Mbps lang. Ngayon, para ma-prove natin na si TP-Link ay nasa PPPoE, ay punta tayo sa dashboard ni TP-Link. Ang default password, ang default IP niya is 192.168.0. Okay. That one. Ayan. Login tayo. Naka-default lang din. Admin ang default password ni TP-Link.
Ayan, pasok tayo. So, ayun guys, nakapasok tayo, no? Ito. Ito si TP-Link natin. Router enable. Ayan, naka PPPoE siya. Ayan guys, naka PPPoE. So, ang ating IP address ng ating PPPoE is 192.172.16.10 slash 24. So, yun yung ating IP address ng ating PPPoE. So, punta tayo guys sa ating computer. Okay guys, andito na tayo sa ating Winbox. Buksan natin yung ating Winbox. Ayan. Tayo. Ayan. So, andito tayo sa ating Winbox guys. Punta tayo sa interfaces niya. Ayan. So, sa interfaces niya guys, yung Ether 1, ISP, Ether 2, Piso Wi-Fi, AP out. Si Ether 4, PPPoE. Ito yung ano guys, nakalan na to guys, nakalan. Yung si Ether 2 saka Ether 3 nakalan na siya. So, hindi na siya wala nang VLAN filtering na ginawa ko dito. So, nakalan na to, hindi ko pa naayos. So, hindi ko pa na-edit. No? So, kung pupunta tayo dito sa bridge, ayan yung port ko. Yung port 4 is sa bridge 3, sa PPPoE. Ayan, si Ether 2, sa si Ether 3 ay naka bridge 1 VLAN. Ayan. LAN na lang pala to guys, no? So, wala na siyang VLAN. Naka-LAN na lang siya. Hindi ko pa na-edit, sorry guys. Hindi ko pa siya na-edit. Edit. So, ayan guys, tingnan natin dito sa ISP. So, running siya. Yung ating Ether 2, which is nandun yung isang natin, LAN cable natin, papunta dun sa pangalawang, unang switch hub. Si Ether 4 ang ating PPPoE. So, punta tayo sa PPPoE guys. Tingnan natin dito sa active connection. Ayan. Connected to guys, no? So, nakikita mo yung IP address kanina dun sa TP-Link. So, ito yun guys, 192.16.10.250. So, ito yung IP address ng TP-Link. Yung nakita natin dun sa TP-Link na. Ayan. Tapos, punta tayo sa simple queue. So, meron ako ditong test. Ito. Ayan. Saan ba siya nakakonect? Sa test. So, ito siya sa test. PPPoE test. Ayan. Ito. Ayan. Hindi ko pa naayos to guys, no? Ayan. So, andito siya sa simple queue. Yan mga natin tong si PPPoE connect. Si connect naman natin siya. Hindi na wala. So, ito yon guys. Yan. Yan yung si TP-Link. Ito natin ng okay guys. So, ito yung cellphone na to yung nakakonect sa TP-Link. So, try natin mag-speed test guys, no? Nag-speed test na tayo kanina. Ayan. So, speed test tayo. Ulit. Kung magre-reflect dito sa ating Winbox. So, speed test tayo. Nakakonect siya sa TP-Link. Speed test. Dapat 10 Mbps yung makuha niya. So, punta tayo dito sa ating Winbox. Ayan guys, nagre-reflect dito. Si speed test, meron siyang nakukuha 10 Mbps. So, ayan. So, ito guys, nakakonect siya sa TP-Link. Dun sa PPPoE natin. Ayun. So, punta ako dito sa system. System scheduler kung magre-reflect. Ayan, nag-reflect na siya dito.
So, automatic to guys sa pagka 30 days ay madi-disconnect na si PPPoE client. Okay? So, punta tayo sa PPPoE, makikita natin dito sa profiles. Ayan. Ayan guys, no? Ayan. Active connection. Ayan, mga secret natin. So, ito pa lang yung tinas ko mga secret. So, yun lang guys. Yun yung mai-share ko sa inyo, no? Na pinagsama ko na yung Piso Wi-Fi at saka PPPoE. Which is yun yung i-deploy ko sa area. Kapag nag-PPPoE na ako sa area namin. Alright guys, maraming salamat. Babush!